Unahin na po natin ang reaksyon nito ni BP Sara. Ang sabi po ni BP Sara, ito po ay hindi niya pinanood. Katulad po ng SONA nung isang taon. Hindi niya pinag-aksayahan ng oras. At dahil ito po ay waste of time lamang. Ayan. Alam niyo po, kung hindi po ako vlogger, hindi rin po ako manonood. Kaya lang, vlogger lang tayo. Kaya napilitan lang tayo manood, di ba? Pero tama naman si BP Sara kasi po, hindi naman po importante na yung sasabihin ni BBM. Matagal na po nating alam na may mga sinasabi po si BBM kahit na ano po sabihin niya, ipangako niya, yung trust po natin kay BBM, yun po yung nawala na, no? Mahirap pong ibalik, 'di ba? Sa katulad nga ng awitin ng parokya ni Edgar, no? Pag yung tiwala nawala na, mahirap nang ibalik. Okay. Alam nyo, usually sa mga nagdaang pangulo, talagang sinusuri po ng mga tao kung ano yung sinabi ng presidente sa SONA, ano yung mga hindi sinabi, tapos papalag yung mga, o bakit walang sinabi tungkol sa LGBTQ, o bakit hindi napuruhan to. Kasi po, ang SONA po, in the past presidents, no, SONA, yan po ang kahulugan ng ano ang tatrabahuin niya o ano ang mga, yan po ang SONA nung mga nagdaang pangulo. Ito po ay report kung ano ang kanyang accomplishment, no? At saka saan pa papunta yung kanyang presidency. Dito po, kaya po nasabi ni BP Sara at sang-ayon po ako na waste of time makinig. Kasi sa maraming pagkakataon, nagsasalita po ang Pangulo ng Pilipinas. Halimbawa po, mahiya naman kayo. Nauna pa po dyan yung accomplishment niya na 5,500 flood control. Yung pala, non-existing karamihan. O madaling masira o punong-puno po ng anomalya. No? At yung mga nauna pa po dyan, yung manghuhuli ng mga hoarders, manghuhuli ng mga smugglers, etc. etc. Yung mga 20 pesos na bigas, yung mga 1 million pabahay per year. Kumbaga, ito pong presidente na to, magaganda yung sinasabi, masarap pakinggan, pero dahil po sa dami po ng sinabi na hindi po natupad in the past, nagiging libangan na lang po natin yung pakikinig sa SONA. Ano na naman kaya yung sasabihin na ang paniniwala po ng mga tao ay hindi matutupad? Bakit hindi po ina-address yung mga problema ng Pilipinas? Tulad po ng droga, tulad po ng mga pangungutang natin, tulad po ng pagbagsak ng piso, kawalan ng mga turista. Yan po yung mga problema ng Pilipinas Laganap na krimen. O kung hindi nga ma-address yan sa SONA, paano pa magkakaroon ng kalutasan sa SONA nga? Ni hindi na nga maipangako na paano patataasin yung foreign investment, paano patataasin yung bilang ng turista, paano patataasin yung dami ng ini-export, kung hindi nga yung plano nga hindi pa mapaniwalaan yung mga binanggit ngang plano, alam natin lahat na lahat tayo duda pa di ba? Kahit na ano po sabihin, alam niyo po yung The Boy Who Cried Wolf, na alam niyo na istorya nun, hindi ko na ikukwento, di ba? Ganyan po si BBM, sa dami po ng sinabi niya na hindi nagkatotoo, ano po ang epekto niyan? Hindi na po basta naniniwala yung mga Pilipino sa kanyang mga ipinapangako o sa kanya. Isa lang po ang natiyak natin.
Naghihintay tayo ng accomplishment kasi 4 na taon na eh. Wala po nabanggit na matinding accomplishment eh. No? Maliban po sa sinabi niya. Sa sinabi po niya na malapit na malapit na masampahan ng patong-patong na kaso. Alam niyo, sa totoo lang po, ang tagal na pong sinasabi yan ni Boying Rimulya, yung mga patong-patong na kaso. Kaya lahat po ng sasabihin, basta po, unlike po before, ganyan po noong araw eh. Pagkatapos magsona ng Pangulo, kahit sino pa pong Pangulo yan, mapa Duterte, mapa Gloria, mapa Pinoy, ipinagpapalagay po na eto, lahat po ng Pangulo to. Buhat po ng ako'y nakasubaybay na sa mga sona na yan. Ipinagpapalagay po na matutupad yung mga sinasabi. No? Kaya pag sinabing walang wangwang, puta, wala nang wangwang, di ba? Bawal na yung magwangwang. Walang kamakamag-anak. Kaya tandang-tanda natin yung mga sinasabi kasi yan po yung direksyon. Sa SONA po, una, accomplishment. Pag mga nakadalawang taon ka na mahigit bilang Pangulo, accomplishment po. May narinig po ba kayong accomplishment? Ang narinig ko po, mga nirepair na tulay. Pwede pwede na madaanan ang mga nirepair na tulay. Nirepair na tulay. Yun ay accomplishment, nag-repair ng maraming tulay. Hindi na nga po nababanggit yung hindi na po nabanggit yung subway. Dati yan, di ba? Binabanggit niya pa yan na bago ako matapos, meron na tayong subway na parang hindi na ano yung banggit niya noon? Hindi na parang pelikula. Di ba? Magiging makatotohanan na yung subway. To that effect. May ganyan siyang effect nung dati. Pag pinagmamalaki yung subway. Karamihan po ng kanyang mga binanggit na mga achievement, hindi po yan kanya. Kumbaga, continuation po yan. No? Normal na po. Lalo na po yung mga senior high school. Normal lang pong ginagawa ng mga senior high school yan sa education eh. Dinidescribe niya lang po yung senior high school. Wala po talagang achievement na nabigay. Tapos ang problema pa, hindi niya nabanggit yung mga malalaking naging problema ng Pilipinas at paano ito tutugunan. Okay. So, kaya tama si BP Sara eh. Kahit na nakinig ka o hindi ka nakinig, alam mo na agad eh. Di ba yan yung kino-question natin? Ano ba ang achievement? Practice ka nga ng practice. Hindi po importante ikaw nagsulat o ikaw yung pinapractice mo. Isa lang po ang ibig sabihin niya. Na ikaw ang nagsulat at masyado kang nakatutok sa pagde-deliver ng SONA, pero hindi po yan ang pinakatrabaho mo eh. Ang pinakamatrabaho mo, paano ka makakapagkaroon ng achievement na ire-report mo. Report lang po yan. Kumbaga, yung pag-aaral po, hindi po yan nakasalalay sa grade. Yung grade po, ang pinagbatayan po niyan, kung kayo estudyante, ang pinagbatayan ng grade nyo, kung paano kayo gumalaw sa loob ng 1 taon na pag-aaral. Hindi po yan yung 1 araw, ganun. Sa kanya, pinaghandaan yung SONA lang eh. After na SONA, ano na pang mangyayari? Kaya tama si BP Sara, waste of time. Sabi ko nga, kung ako po hindi vlogger, baka hindi na, una pa lang, hindi na ako eh.